Naunsyami ang tangkang panloloob sa isang sanglaan sa General Santos City bago pa kasi manakawan ng pawn shop. Nakita ng may-ari ang butas sa sahig nito na hinukay ng mga nakatakas na salarin. Sa Davao City naman, hindi na napigilan ng may-ari ng isang bahay ang panloloob ng isang lalaki. Makibalita tayo kay Jennifer Solis ng GMA Gensan. Sorry, wala ulit ulan diri. Naabutan pa ng babaeng ito ang pagtakas ng magnanakaw mula sa 3 palapag nilang bahay sa Davao City. Sumuot daw sa bintana ang sospek at dali-daling umalis alas 2 ng madaling araw kanina. Pagmata na ko, ano lang siya, kanang nakita nang nako siya nga, pababa na siya. Tapos, ang akong nakita, diri lang, yung diri sa baga. Nakatangay ang salarin ng cellphone, pitaka at alahas. Nakakuha rin siya ng di pa matukoy na halaga ng pera. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng magnanakaw. Naunsyami naman ang panluloob sa isang pawn shop sa General Santos City. Ito'y matapos mabisto ng may-ari ng gusali ang butas sa sahig ng sanlaan na napag-alamang konektado sa isang manhole sa kalsada. Akala niya, murag daga lang gani. Tapos din siya mapakali, mga 2 o'clock. Gigising na yung daddy. Parang hindi naman ito daga. Parang tao na talaga ito naghukay sa ilalim. So, ang ginawa ng daddy ng may-ari, nag-report sa pulis. Ayon sa pulis, hinukay ng mga magnanakaw ang tunnel para mapasok sana ang pawn shop. Nakita sa butas ang ilang gamit tulad ng flashlight at lagari. Wala namang naiwang bakas ng pagkakakilanlan ang mga magnanakaw. Isang crisis management team na ang binuo sa Gensan dahil sa sunod-sunod na insidente ng panluloob sa Gensan. Nitong unang araw lang ng bagong taon, pinasok ang isa ring sanglaan kung saan mahigit 1 milyong pisong halaga ng pera at alahas ang ninakaw. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.